Good morning mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang umaga sa isang pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Mga kapatid, lagi po nating naririnig ang phrase na makeover. Ano nga ba ang kahulugan ng makeover? Kung titingnan po natin ang dictionary, ito po ay may kahulugan na completely transform or remodel someone or something, especially a person's hairstyle, makeup, or clothes, or to change something in order to make it look different or use it for a different purpose. To give somebody a different appearance by changing their clothes, hair, etc. If a person or room is given a makeover, their appearance is improved, usually by an expert.
For example, she received a cosmetic makeover at a beauty salon as a birthday gift. Or katulad ng isang makeup artist na gumugugol ng 4 na oras sa isang artista para lang maka-makeover ng kanyang katauhan or kanyang mukha para sa isang event. Doon ay mababago ang itsura ng artistang yon. Ano naman kaya ang sinasabi sa Bible tungkol sa pagbubulayan natin na may pamagat na total makeover? Kaya sa umagang ito, samahan po ninyo ako sa ating pagbubulay na basahin natin ang batayang talata na matatagpuan sa 2 Korinto, chapter 5, verse 17. At ganito po ang sinasabi. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang tanong po sa atin, batay sa binasa kong talata, ano-anong makeover ang nagagawa ng ating pakikipag-isa kay Kristo? May 3 puntos po akong gustong i-share sa inyo sa umagang ito. Una, nagkakaroon tayo ng total attitude makeover sa sandaling nakipag-isa tayo kay Kristo. Mula sa panlupa, ang nagiging pagtanaw natin ay panlangit na. Mula sa malubhang pagpapahalaga sa mga bagay sa daigdig na ito, mas binibigyan natin ng atensyon ang mga bagay na panlangit. Tinatanaw na natin na mas mahalaga ang eternal na buhay kaysa temporal na buhay. Binibigyan natin ng diin na ang buhay sa daigdig ay pansamantala at may higit na mahalaga pa kaysa anumang material na bagay. Ikalawa, nagkakaroon tayo ng total speech makeover sa sandaling nakipag-isa tayo kay Kristo. Iniiwan natin ang mga pananalitang hindi maganda tulad ng panunungayaw at pagmumura at nagiging mahinahon na sa pagpuna, hindi upang manira, kundi upang magwasto at magbuo. Ang gamit na natin ay language na ng pag-ibig, kapayapaan, katotohanan, katarungan at pag-asa. Ikatlo, nagkakaroon tayo ng total lifestyle makeover. Sa sandaling nakipag-isa tayo kay Kristo, tayong nakipag-isa kay Kristo ay nababago ang lifestyle at nagiging mabuting katiwala. Kung dati lagi tayong huli sa pagpasok, ngayon ay hindi na. Kung dati bulagsak sa paggasta, ngayon ay mahalaga na ang bawat sentimo. Kung dati walang taro sa pagsasaya, ngayon ay ginugugol na ang panahon sa mga makabuluhang gawain. Kung dati nagpapalipas ng oras sa mga walang kabuluhang paglilibang, ngayon binibigyang pansin at halaga ang mga gawaing espiritual at nakikisangkot sa mga proyektong tumutulong sa mga nangangailangan. To sum it up mga kapatid, nagkakaroon tayo ng total makeover sa sandaling nakipag-isa tayo kay Kristo sa ganitong mga paraan. Total attitude makeover, total speech makeover, at total lifestyle makeover. At mayroon pong secret ang Diyos para sa ating total makeover. At yun po ay mababasa natin sa Romans chapter 12 verse 2. Ano po ang sinasabi? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip
upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds. Kaya mga kapatid, tayo'y iba na sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ang umaakay sa atin upang lumakad sa isang binagong buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa maiksing pagbubulay ng iyong mga salita na kami ay mayroong pagbabago kung kami ay nakikipagkaisa sa iyo. Lord, sa umagang ito, ilalapit namin ang aming mga sarili, ang mga kapatid namin na mga magsisipasok sa kanilang mga trabaho, ang mga kapatid namin na magsisipasok sa kanilang mga paaralan. Ingatan at tulungan mo po sila, Panginoon. Gayun din, inilalapit ko rin po sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, na sila na may dinaramdam sa kanilang mga katawan, Panginoon. Alam namin ikaw ang dakilang manggagamot na magbibigay ng kagalingan sa kanila. Maging ang mga pinansyal na pangangailangan ng aking mga kapatid, alam namin, Panginoon, na ikaw ang magpupuno. Lord, ang buong maghapon, ipagkakatiwala namin sa iyo na may pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat inilapit namin ito na may pananampalataya sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama sa ating pagbubulay ngayong umaga. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Humayo at maglingkod. Shalom. Have a great day and have a nice weekend. Bye.